Sa sumunod na eksena, bumalik na tayo sa headquarters ng mga cleaners, at may lalaking nagsasabi na may natapos na siya at ikanya, he did it daw. Walang kaalam-alam si Rudo sa tinutukoy ng lalaki, kaya tinatanong niya kung sino yun. Welcome back na sila ni Semyu, at sinabi niya na nabalitaan niya daw ang nangyari sa Canvas Town, at sobrang unfortunate daw dun, kaya nagulat naman si Rudo na alam niya yun. Ika naman ang lalaki na ready na daw ang mask ng batang prodigy, kaya nagets ni Engine kung anong tinutukoy niya. Sinabi ni Engine na yun daw ang lalaking gumagawa ng equipment at stuff para sa kanilang mga cleaners, at ang pangalan nun ay August. Dagdag pa niya na mukhang tapos na ang full face ni Rudo, at sagot ni August na tapos na yun. Sinabi niya na exact fit yun, at dahil hindi niya daw ma-meet si Rudo, nakuha niya ang measurements nun habang natutulog yun, at ang resulta nun ay perfect fit sa prodigy. Ika din niya na sinabi sa kanya ni Engine at Semyu ang most of the personality ni Rudo, kaya napagdesisyonan nila na mag-go with sa choice ng boss, at gawin yun super cool. Sinabi naman ni Rudo na hang-on daw, at tinanong niya kung nakuha ba ni August ang size niya habang tulog siya. Sagot naman ni August na swerte siya dahil iniwan ni Rudo na unlocked ang pinto doon, kaya tinawag siyang asshole nun, habang tinanong naman ni Engine kung hindi ba naglo-lock ng pinto ang mga Sky People. Ika naman ni Rio na hindi makatulog ng maayos si Rudo, kaya dapat may knock daw sa paghanap ng tamang moment kapag tulog yun, kaya tinanong siya ni Rudo kung ba't niya yun alam. Sa oras na yun, may naglalakad papunta sa kanila, at si Isha yun na tinatawag ang kuya niya. Nagulat naman si Rudo, at binati na ni August ang lilsis niya, na sinabihan siya na tumigil na siya, at wag na daw bigyan ng trouble ang ibang tao, dahil lagi daw siyang maingay. Tinanong naman ni Rudo kung anong sinabi ni August, at kung magkapatid ba talaga silang dalawa. Tapos, nilagay na nila ang full face ni Rudo sa isang maleta, at pumunta na silang lahat sa garage ng mga cleaners. Naiinis naman si Rudo dahil madami daw may ingay na tao doon, kaya tinignan siya ni Zanka at Engine, at pinatanggal muna ni Engine sa kanya ang choker niya, kaya nagtaka siya. Malalaman natin na ang kanji ng choker ay literally human connection cord, at tinanggal na ni Rudo ang choker niya. May ginawa naman ng ibang cleaners sa mga daliri nila, at merong mga kumagit at meron din samugat gamit ang scissors. Nagulat si Rudo sa nakikita niya, at tinanong niya sila kung anong ginagawa nila, pero pinakalma siya ni Engine, at hiningi ang choker niya. Pinatulo nilang lahat ang mga dugo nila yun, at sinabi ni Engine na ang choker daw ay parang transmitters, or more like telephones, at pwede daw yun magamit ni Rudo para lang makipag-communicate sa mga taong nakipag-exchange siya ng dugo. Ika naman ni Rudo na yun pala ang rason kung bakit nagsusuot ng mga collars ang mga tao doon, at tinanong niya ang sarili niya kung anong klaseng technology, pero binawi niya yun at tinanong kung some kind of giver ability ba yun. Ayon naman kay Folo, may something daw about exchanging blood, na makes you feel like friends, at pwede daw siya tawagan ni Rudo anytime. Sinabi naman ni Engine na that said daw, ibigay na ni Rudo sa kanila ang dugo nun, kaya biglang nanlaki ang mga mata ang prodigy. Tapos, umalis na ang mga cleaners, at sinabi ni Engine na at last, hahanapin na nila ang babae sa Forbidden Zone, or so he'd say daw, pero hindi ba daw masyadong madami ang basura na dinala ni Rudo? Maglalakad lang daw sila all the way, kaya dalhin lang daw ni Rudo ang kaya nun buhatin, at sagot naman nun backups lang yun just in case. Dagdag pa ni Rudo na second time yun ni Rudo sa Forbidden Zone, at sa oras na dumating sila, babatiin sila ng danger, kaya maging handa daw si Rudo, na nag-lock-in na matapos sabihin yun ni Engine. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila sa Forbidden Zone, ang Desert Forbidden Zone, Penta, at sobrang init daw nun. May isa naman sa kanila na ini-inspect ang sand, at tinatanong kung sand yun, or waste na naging dust. Nakarinig silang lahat ng rumble, kaya naalerto sila, at sinabi ni Engine na papunta na daw ang aberrant beasts. Nandun din si Rudo na handa na lumaban, at sa isang flashback, sinabi sa kanya ni August na para sa equipment sa Forbidden Area, ilagay daw muna niya ang half mask niya. Tapos, i-hook up yun sa oxygen cylinder, at i-top if off gamit ang mask niya. Yun na daw ang full face niya. Isang napakilang beast ang nag-emerge mula sa desyerto, at nag-resemble yun ng isang higanteng scorpion. Sinabi ni Rio na sobrang laki nun, at inobserbahan na yun ng mga kasama niyang cleaners.
Ayon naman kay Delman, kailangan muna masanay ni Rudo doon, at tinanong siya ni Tamzi kung hindi ba daw yun mas nagiging fun. Sinabi naman ni Engine na ayon sa mga eyewitnesses, ang woman ay much further pa kung nasaan sila, kaya wag daw mahuhuli si Rudo. Seryosong sinagot nun na oo daw, at dagdag pa ni Engine na i-dust off lang ni Rudo ang gloves nun gamit ang 3 Rs, na reduce, reuse, at recycle, at hanapin na niya ang babae. Habang nakikipaglaban ang mga cleaners, sinabi ni Tomo na sisimulan na niya ang recording. Ang unang aberrant beast daw na na-encounter nila sa Forbidden Zone Penta ay may similar shape sa isang scorpion, at dahil sa kapal ng shell nun at sa laki ng Dim Anor, mukhang meron yun same attack mechanism ng isang scorpion, kaya reasonable na i-assume na ginagamit nun ang parehas na pincers at tail para sa purpose na yun. Tapos, ipinakita ang mga cleaners na nilalabanan ang aberrant beast, kung saan may tumutusok na ulo nun, at dinedeflect ni Rio ang buntot nun. Binaon ni Rio ang gunting niya sa aberrant beast, bago hiwain yun, at tumalon pataas para lumayo. Nung high enough na siya malayo sa beast, nag-somersault siya ng ilang beses, para mag-build ng momentum, para ibato ang gunting niya sa aberrant beast. Matapos pa ang ilang cuts, slashes, at pierces, hiniwa ni Rio ang stinger ng aberrant beast, at lumipad yun dahil sa pagkahiwa niya doon. Habang umiikot at lumilipad ang stinger nun, dumaan yun kay Zanka, at tumama sa isa pang giant scorpion-looking aberrant beast. Nagalit yun dahil sa pagtama ng stinger doon, at sinabi ni Zanka na hindi siya ang may gawa doon, pero siya pa rin ang sinugod ng galit na aberrant beast na yun. Inikat-ikot na niya ang love stick niya bilang paghanda lumaban, at sinabihan niya ang aberrant beast na manahimik dahil ang rowdy daw doon. Binuhusan na ng beast na yun ang samet-saring atake si Zanka, at isang kaguluhan na ang nangyari, pero nakakaiwas lang ang trainer ni Rudo. Panay pa rin ang pagbuhos ng beast ng stinger attacks kay Zanka, pero nakaka-block lang yun. Sinubukan naman ng aberrant beast na gumamit ng strong piercing stinger attack, at nag-dodge si Zanka habang sumusugod. Tapos, tinusok niya ang tail ng beast, at pati na ang ulo nun sa isang atake. Tapos, ginamit niya ang spikes ng Jinky, na nag-retract at tumusok din sa mukha ng beast. Sumabog ang ulo ng aberrant beast dahil sa dami ng tumusok dun, at tuluyan na yun natalo ni Zanka. Gayunpaman, pagtalikod niya, may isa pang aberrant beast na handa siyang labanan, kaya umanda na siya umatake, pero pagtingin niya sa kalangitan, meron siyang nakita na pababa, at yun ay walang iba kundi si Engine at ang Umbre Acre nun. Ginamit ni Engine ang 8-tier skill niya, at kasabay ng pag-atake niya, tinatalo ng mga kasamahan niya ang iba pang aberrant beast sa area. Natapos na siya, si Rio, at si Zanka na talunin ang mga kinakalaban nilang aberrant beasts, pero sa dust-up nun, may isa pang natitira. Unti-unti na nun nilapitan si Engine, na tumayo lang na tinititigan ang beast, habang sinasabi na iiwan na niya ang rest kay Rudo. Pumasok na sa eksena ang batang prodigy na coming in hot, at sinusugod niya ang natirang aberrant beast. Dala-dala niya ang isang sirang keyboard, at ginamitan na niya yun ng powers niya, na nag-transform sa isang bladed weapon. Sa oras na yun, sa ibang lugar, mababaing meron na aamoy, kaya nilinggan nun kung saan ang gagaling ang amoy, at ipinakita yun sa gitna ng desyerto. Na-recognize niya ang amoy na yun, kaya natatong niya kung meron bang papunta para kitain siya. Tapos, bumalik na tayo kay Rudo, na meron tina-type sa keyboard, at pagpindot niya ng enter, tila nabuhayan ang keyboard na yun, at lumipad ang keys na naging parang missiles, na nag-home in sa aberrant beast. Tuluyan ang eliminate ang beast na yun dahil sa ginawa ni Rudo, na tinawag yun na fucking bastard, at nag-iwan ng marka sa likod nun, na sinasabi ang mga salitang, fuck you. Bukod pa dun, gigil na binigyan ni Rudo ng middle finger ang unang aberrant beast na tinalo niya. Sa oras na yun, unti-unting napangiti ang Woman of the Forbidden Zone, at tuluyan ang bumagsak ang aberrant beast na tinalo ni Rudo, at pagod na pagod siya matapos yun. Nasa gitna sila ng danger, at sinalubong si Rudo ng buhangin pagkabukas ng mga mata niya, kaya napuwing siya na nagdulot sa kanya na mag-rub sa mga mata niya. Habang ginagawa niya yun, sinabi ni Engine na quite the turnout daw ang mga scorpion aberrant beasts, at dahil nanggagaling ang mga yun mula sa ground, kaya ibig sabihin siguro nun na madaming basura na nakabaon sa buhangin.
Tapos, narinig niya si Follow na tinatawag si Tom, at sinabi nun dun na importante ang recording, pero not until matapos ang laban, dahil hindi yun ligtas. Sagot naman ni Tom na alam niya yun, pero natatakot siya na makakalimutan niya yun later on. Besides, hindi ba daw ang role ni Follow at ng iba ay protektahan siya sa Forbidden Zone, at may tiwala naman siya kay Follow, na pinaalalahanan siya ng maging mas wary sa dangers. Sa oras na yun, may isang maitim na figure ng babae na nag-e-emerge mula sa cloud of sand, kaya napalingon si Rudo sa direksyon nun, na hinihintay yun na tuluyang lumabas. Nagtataka siya dahil may nakita siya sa direksyon na yun, at biglang lumabas si Delman sa likod niya, na sinigawan siya ng, "There you are," kaya nagulat siya. Tinanong niya kung si Delman at Tamzi ba yun, at sagot ni Tamzi na what a cloud of sand daw, at muntik na nila mawala ang prodigy. Ika naman ni Delman na mukhang mabuti ang ginagawa ni Rudo, at sana nakita niya ang heroic figure nun sa sariling mga mata niya, kaya sinabi naman ni Tamzi na mas makakakita pa sila ng more in the future. Mangangatwiran pa sana si Delman, pero sinabihan siya ni Tamzi na kailangan niya na lang may stay close next time, habang naiisip naman ni Rudo na thank goodness daw, dahil at least, medyo helpful siya ngayon. Tapos, napansin niya na tila nanginginig si Delman, kaya napaisip siya, at nagtataka kung anong nakakita nun. Nakatingin yun at si Tamzi sa direksyon sa likod ni Rudo, at ang tinitignan nila ay ang babeng nag-emerge mula sa cloud of sand. Natulala silang lahat sa pagkalabas nun, at mukhang gulat na gulat sila, habang patuloy yun lumalapit sa kanila. Nag-wow-obel yun maglakad, at sinabi na sinuit na tama nga siya, at tinanong ang mga cleaners kung lahat ba ng mga yun ay pumunta dun para kitain siya, na ang pangalan ay Amo. Sa sumusunod na eksena, may tinatanong si Jabber tungkol sa Forbidden Zone Penta, at nandun ba daw ang pinapahap ng boss nila sa kanila, pero sagot nun na the other one daw, habang malalim na nakatitig sa TV screen. Pumunta daw sila at makikita nila ang hinahanap nila, at sa oras na yun, bumalik na ang eksena sa Woman of the Forbidden Zone. Tinanong ni Tamzi kung kailan pa nandun ang babae, at ayon kay Delman, kahit na pangit ang visibility, hindi siya makapaniwala na hindi siya nakaramdam ng signs ng babae. Tapos dumating na sina Engine, at tinanong na could it be daw, na ang babaeng yun at ang hinahanap nila, pero sinabi ni Zanka na masyadong convenient daw yun. Sinabi naman ni Rio na so far daw, hindi naman mukhang hostile ang babae, kaya baka pwede nila yun hingan ng directions. Tapos, tinawag na niya ang atensyon ng babae, at tinanong yun kung may nakita na yun ba bumabalik-balik sa heaven at sa mundong yun, pero tinanong siya ni Zanka kung paano niya lang matatanong yun. Napaisip naman ang babae, at sinabi niya siya ngayon, kaya nasabi ni Rio na yun nga ang babaeng hinahanap nila. Ika naman ni Engine na mukhang swinerte sila, kaya pakinggan nila kung anong sasabihin nun at umalis na dun, pero bago siya matapos, biglang umubo ang babae. Sinabi nun na ang baho daw dun, at masama para sa lungs, kaya kung mag-uusap sila, ba't hindi na lang sa lugar niya? Dahil hindi nila kailangan ng maskara doon, at tinanong naman siya ni Zanka kung bakit hindi siya nakamask. Sinabi niya na kaunting lakad na lang ang lugar niya mula doon, kaya pupunta na ba daw sila. Sa oras na yun, kinukuha ni Rio ang atensyon ni Engine, at sinabi niya doon na kung tulad yun ang sinasabi babae, gusto ba nun nakausapin niya yun. Sagot naman ni Engine na pupunta silang lahat, dahil kung meron pinaplano ang babae, mas gugustuhin niyang i-talk it out na lang yun. Pero kung kailangang lumaban, siya na ang bahala sa babae, kaya tinanong ni Rio kung sure ba siya. Tinanong niya yun kung hindi ba siya ang pinakamagaling sa pag-adapt sa kahit na anong sitwasyon, at sumunod na eksena, ako na tayo sa lugar ni Amo, kung saan kalat na kalat ang ilang libro, at merong mga maliliit na tila ghost figures. Mukhang shocked na shocked si Rudo sa nakikita niya, at yun ay dahil nakaluhod si Engine na tila walang malay, at mukhang meron lumalabas na liquid mula sa bibig nun. Yun ay kagagawa ng babae, at tuloy pa rin ang pag-agos ng liquid mula sa bibig ni Engine, bago yun tuluyang bumagsak, kaya nagtataka si Rudo kung papaano yun nangyari. Sa sumunod na eksena, umikot na ang kamay ng relo, at nire-reverse nun ang nangyari, hanggat sa nag-strike 3:00 ang oras, at bumalik tayo ng 1 oras sa nakaraan. Dinadala ni Amo ang mga cleaners papunta sa lugar niya, at hindi nagtagal, nakaabot na sila dun, kung saan sinalubong sila ng giant staircase. Sobrang namangha ang mga cleaners sa laki ng lugar na yun,
at tinawag yun na huge mansion ni Engine. Para kay Zanka naman, nakikita niya yun nung papunta pa lang sila, pero hindi niya naisip na ang lugar na yun ay bahay ng isang tao. Ayon naman kay Tom, wala siyang ideya na such a structure ay nag-exist deep within sa Forbidden Zone Penta, at may nagsabi sa kanya na isulat yun. Naiisip naman ni Rudo na sa taas ng gusaling yun, parang maabot na nila ang heaven, at sa oras na yun tinatawag na sila ni Amo, at sinasabihan sila ng pumasok. Speechless naman si Engine at Rudo, at pagkapasok nilang lahat, sinabi ni Grease na madaming bagay dun ang masyadong suspicious. Ika naman ni Amo na medyo magulo ang living room, kaya dadalhin na lang niya sila sa kwarto niya, at dagdag pa niya na pwede na nila i-ditch ang mga masks. Hindi naman mabaho dun, kaya hindi na nila kailangan magsuot ng mask, at bukod pa dun, hindi ba daw kinda rude na gusto nila siyang makausap pero hindi nila pinapakita ang mga mukha nila. Walang naisagot ang mga cleaners sa kanya, at pumunta na sila sa kwarto niya. Dun tuwang-tuwa siya, dahil nakita na niya ang mga mukha ng cleaners, na tinawag niyang cute, cool, at so refined. Sinabi niya din sa kanila na natutuwa siyang makita ang mga mukha nila. Nagsimula na si Tom na mag-record ng nakikita nila, at isa sa mga sinulat niya ay ang tungkol sa surprisingly fancy interior ng top floor, pero sinabihan siya ni Grease na hindi na niya yun kailangan i-record. May napansin naman si Rudo sa gilid ng kwarto, at natanong niya ang sarili niya kung ba't ang daming gamit dun, kahit na nasa gitna sila ng desyerto. Tapos, iniisnap ni Amo ang mga daliri niya habang tinatawag ang atensyon ng mga cleaners, at tinanong niya ang mga yun kung anong gusto nila pag-usapan, kaya napatingin si Rudo kay Engine, na tumango sa kanya, na senyales ng pagbigay nun ng permiso sa kanya magsalita. Sinabi ni Rudo kay Amo na gusto nilang tanungin ang tungkol sa taong kayang umakyat at bumaba sa heaven at sa mundong yun, dahil nabalitaan daw nila na nakita yun ni Amo, kaya pinuntahan nila yun. Sagot naman ni Amo na kung ganoon daw, pag-usapan nila ang type ng tao na gusto nila. Nagulat ang lahat ng mga cleaners dahil sa sagot nun, dahil hindi nila alam kung anong tinutukoy nun. Sinabi naman ni Amo na mahilig siya sa mga taong may malakas na amoy, dahil ang amoy ay mas importante pa sa mukha, kaya inamoy na niya ang mga cleaners, at ikanya na for that daw, ang pinagusto niya sa kanila ay ang big guy, na si Delman. Tinanong naman siya ni Rudo kung anong tinutukoy niya, at hinawakan na yun sa balikat ni Engine. Tinanong ni Engine si Amo kung ibig sabihin ba nun, na kailangan nilang pag-usapan ng type nila bilang payment para sa impormasyon. Nagtaka naman si Amo tungkol sa payment for information na nabanggit ni Engine, na sinabi na nandun sila para kumuha ng impormasyon tungkol sa pagpunta ng heaven, at somewhat out there daw ang talk about their type para makakuha ng impormasyon, pero ikikip company daw nila si Amo. Mukhang hindi yun nagustuhan ni Amo, at panandali ang nanahimik, bagut galit na tinanong kung ano yun. Nang gigihil siya dahil sa sagot ni Engine, at ayaw ba daw nila kausapin siya, at kahit na gusto nila, mukhang pinagsasamantalahan lang nila yun. Dagdag pa niya na tuwang-tuwa siya magkaroon ng guests mula sa labas, pero ginamit lang siya ng mga yun, at habang sinasabi niya yun, nabanggit ni Engine na nabaliw na siya. Tinanong din ni Amo kung sila ba yun isa sa mga ayaw siyang makita unless may rason sila o kung anuman, kaya nasabi niya ang mga salitang, "You gotta be kidding me." Wala daw siyang pake kung kasinungalingan yun, pero kapag sinabi lang nila sa kanila na gusto lang nila siya makita, magiging masaya na siya. Nag-sorry naman si Engine, at ikanya na dapat sinabi niya yun, kaya sinabi niya na interested din siya kay Amo, kaso sinigawan siya noon na huwag magsinungaling. Sinabi ni Amo na hindi na si Engine ang type niya, kaya naisip noon na what a pain daw, at sinabi noon na paano kung sabihin din niya kung anong tingin niya. Sinabi niya kay Amo na hindi niya alam kung saan yun titignan, kaya tinanong niya yun kung pwede ba yun magsuot ng damit. Nagulat naman si Amo, at habang nanginginig sa gigil, winika niya na so far, so Engine daw ang worst of them all dahil kino-concern nun ang sarili nun sa kung anong dapat isuot ng babae. Over na daw silang dalawa, at hindi na sila magiging magkaibiga, at sa oras na yun, mukhang ginagamit niya ang boots niya bilang jinky. Tila naiinis naman si Engine, na nabanggit na giver pala talaga ang babaeng yun, samantalang nagulat naman si Rudo, na merong napansin tungkol sa babae. Yun ay ang marka nun sa boots nun, na katulad ng marka sa gloves niya, na nagpapakita ng connection nilang dalawa, na parehas nag-shiver, sa galit ang isa, at sa gulat ang isa.
Sinabi ni Amo na iiwan na daw niya ang rest kay Delman, at sumagot yun ng oo, habang may tinututok kay Engine, na nangtataka kung anong nangyayari. Tapos, bumalik na tayo sa kasalukuyan, kung saan plamakda sa sahig si Engine. Sa oras na yun, napatingin ang mga cleaners kay Delman na may shock reaction sa mga mukha nila. At tinanong yun ni Rudo kung anong ginawa nun kay Engine, pero mukhang tulala lang yun at wala sa sarili. Napansin nga ni Rudo na ganun si Delman, kaya naisip niya na merong mali, at inakusahan niya si Amo na may ginawa yun. Tinanong niya kung giver ba si Amo, at nabanggit niya na may same mark ang gloves niya at ang shoes nun, na 3R, kaya sino ba daw talaga yun? Ngumiti lang si Amo, at kalmadong nagpapakyut, bago tanungin si Rudo kung anong klaseng tao ang type nun. Natulala silang lahat sa kanya at natahimik, kaya tinanong niya ang mga yun kung ba't sila nanahimik. Sinabi niya na ang communication ay fundamental para sa normal conversation, at kung siya lang ang nagsasalita, hindi sila mapapalapit at all. Dagdag pa niya na mahilig daw magkwento ang mga tao tungkol sa sarili nila, kaya kung pag-uusapan nilang lahat ang sarili nila, magsasaya sila, dahil ang mga cleaners daw ang long-awaited visitors niya, pero excluding ang mga killjoys. Dahil dun, naisip ni Amo na useless daw ang ginagawa niya, dahil mukhang hindi sila makakahold ng conversation at all. Tapos, sinabi ni Zanka na gets na niya yun, na ang mga boses lang ng mga nag-play-play along sa topic na ginawa ni Amo, at ang mga hindi nag-play-play along at magruruin sa mood nun ay ang makakaabot dun. Well then daw, dapat maabot ng boses niya si Amo, na tinawang niyang fugly. Kakaiba daw na tapos na ang talk na yun, at hindi niya alam kung anong trick ginawa ni Amo, pero how dare she daw na gawin yun kay Engine. Dagdag pa niya na wala siyang paka kung pinag-uusapan nila ang heavens o kung anuman, dahil kung hostile si Amo, dudurugin niya lang yun. Nagulat si Amo sa sinabi ni Zanka, at tinanong niya yun kung bakit yun nagsasabi ng mga masasamang salita, kahit na wala pa siyang nagagawa. Sobrang mean daw ni Zanka, at sobrang nasaktan daw siya, nakita sa pagluluha niya. Tapos, bilang inatake ni Delman si Zanka mula sa likod, pero nasense yun agad ni Zanka, kaya nakaiwas yun bago ibaon ni Delman ang mga ulo niya sa sahig. Tinanong naman ni Zanka si Delman kung anong ginagawa nun dahil magkakampi sila, at napagtanto niya na ability ni Amo ang mag-manipulate, pero bago siya matapos, sinabihan siya ni Delman ng mga salitang how dare you, dahil sinaktan daw niya ang feelings ng babae nun. Dagdag pa ni Delman na kahit sino pa man, kahit kakampi niya pa si Zanka, hindi niya yun papatawarin. Si Amo daw ang rason kung ba't siya lumalaban, kaya pro-protektahan niya yun, at yun ang great cause niya, kaya kinikilig naman si Amo. Gayunpaman, sinabi ni Tamzi na mali si Zanka, dahil hindi na mamanipulate si Delman, at yun lang ang tunay na feelings nun. Kasama niya daw yun all this time, kaya masasabi niya yun, pero ika ni Grease na hindi niya yun gets, kaya ano ba daw exactly ang meaning nun? Napaisip naman si Amo sa oras na yun, at bigla siyang nagkaroon ng ideya, kaya napangisi siya. Tinanong niya ang mga cleaners kung hindi pa ba nila napapagtanto, na matagol na niyang fan si Delman. Nagulat naman si Rudo, at pati na rin si Folo at Gris, na tinanong kung kailan pa. Ika naman ni Tamzi na mali daw si Amo, dahil hindi si Delman ang type na saktan ng mga kakampi nun para lang sa taong gusto nun, pero sagot ni Amo na hindi ni Tamzi gets, na para sa sake niya, madali silang matatakwil ni Delman. Sa oras na yun, nag-click na ang jinky ni Delman, at habang tina-transform niya yun, sinabi ni Amo na there is no way around it daw, dahil wala naman siyang ginawang masama, at ginusto niya lang makipag-usap. Malalaman naman natin na ang jinky ni Delman ay isang water hose sprayer, na tinatawag niyang Great Dumbbell. Nainis naman si Tamzi, dahil pumunta lang naman sila para sa impormasyon, at nagiging more of a pain daw yun. Mukhang kinakabahan naman si Rudo, dahil iniisip niya kung bakit lagi kailangan mag-end in a fight ng mga sitwasyon, at kasalanan din daw niya ang nangyayari sa oras na yun. Merong nagsabi sa kanya na kasalanan niya ngayon, kaya napatingin siya kung sino nagsabi nun, habang nagtataka. Tila bumalik siya sa nakaraan, kung saan tinatawag din siyang kriminal ng mga tao dahil sa mga magulang niya, at tinatawag nila siyang filthy, at sinasabihan siya na mamamatay din siya tulad ng iba. Kaya chinachant nila ang mga salitang filth to the pit. Sa oras na yun, na sinabi muli si Amo, at ikanya na ang katotohanan ay meron pang isang cleaner na fan niya, among sa kanilang lahat.
Ang wish niya lang naman daw ay masaya silang mag-usap-usap, pero kung may magruruin ng saya, baka mapunish si Rudo, at mukhang terrified na dahil sa nakikita niya. Pinalibutan na siya ng mga gwardiya ng Heaven, at hindi niya alam ang gagawin niya dahil sa takot. Nilapitan na siya ng isang gwardiya, na akmang hahawakan siya, at sinabi niya na yun ay ang mga disciples, kaya bakit sila nandun? Tinignan lang siya ng disciple na lumapit sa kanya, at bigla siyang hinatak noon. Sa oras na yun, bumalik siya sa kasalukuyan, kung saan sinisigawan siya ni Tamzi, na tinatanong siya kung ba't siya nag-space out, at lumalabas pala na yun ang hamatak sa kanya, dahil tatamaan na siya ng blasts ng tubig mula sa atake ni Delman. Tumama ang atakeng yun sa pader, na some-ire doon dahil sa lakas ng water pressure, at napatingin si Tamzi kay Delman. Sinabi naman ni Delman na huwag iwasan ang watering niya, habang pinaliwanag naman ni Tamzi sa mga kasama niyang cleaners na ang jinky na yun ay ang nakaraan ni Delman, at born yun mula sa desert noon na palakihin ang mga halaman. Pag tinamaan daw ng tubig ni Delman, lalaki ang isang tao tulad ng sinasabi ng pangalan. Kaya daw nun mamanipulate ang water content ng isang object, at dahil nag-aabsorb ang tao ng tubig tulad ng sponge, lalaki yun tulad ng balon. Tapos, tinanong ni Tamzi kung ano tingin ng mga kasama niya kung anong mangyayari pag nag-absorb ng too much water ang mga tao, at sinabi niya na sisabog yun. Sa oras na yun, inaasikaso na ni Tom si Engine, at sinabi ni Zanka na tinamaan siguro yun ng watering mula sa likod gamit ang flashy appearance, kaya natanong niya kung paano umatake si Delman nang hindi napapansin ni Engine. Sagot naman ni Tamzi na nag-iiba daw ang nozzle bases sa use nun, at para sa pag-atake kay Engine, nagpalit yun sa silent nozzle. Gayunpaman, hindi pa daw yun ginagamit ni Delman sa mga tao, kaya sure enough na kagagawan yun ng babae. Pero bago siya matapos, sumingit si Rio, na sinabing hindi niya gets ang sinabi ni Tamzi kaya para sa ngayon, ipapabehave niya si Delman. Nilapitan na niya yun, at dagdag pa niya na kailangan niya i-pluck out ang reason para sa uneasiness nun. Sinabihan naman siya ni Zanka na huwag pumuntang mag-isa, dahil masyado daw troublesome si Delman bilang kalaban, at kailangan nila mag-cooperate bago may matamaan muli. Sa oras na yun, naalala ni Rio ang sinabi ni Amo na merong isa pa sa kanila na fan nun, kaya habang may sinasabi si Zanka sa kanya, binulong niya na wala siyang pwede pagkatiwalaan sa ngayon. Gayunpaman, bigla sinigawan ni Zanka na meron siyang nasa harap niya, at pagtingin niya nga dun, nakatutok na sa kanya ang jinky ni Delman, kung saan ginawa nun strong ang water pressure adjustment nun. Isang napalakas na water blast yun na bumasag sa pader ng bahay ni Amo, at habang nahuhulog debris, napabilib naman si Amo sa kung gaano ka-amazing ang weapon ni Delman, pero nakiusap siya doon na huwag sirain ang bahay niya, dahil kung nagtuloy-tuloy yun, papatulungin niya yun sa kanya para sa repairs. Tapos, ipinakita si Rio na nakahiga sa sahig, at mukhang stunned sa nangyari. Ikanya na sobrang close daw nun, habang sinabihan naman siya ni Zanka na mag-focus. Tuwang-tuwa naman si Amo, at tinanong niya ang mga cleaners kung hindi ba nila alam, kung sino ang alay, at hindi ba daw yun scary. Tinanong din niya kung hindi ba daw niya sinabi sa kanila, at ikanya na kung kinausap lang siya ng lahat, magsasaya sila ng sobra. Dagdag pa niya na ang pag-usap daw tungkol sa loves nila ay ang unang step sa kapayapaan, kaya tinawag siyang insane ni Tamzi, at sinasabihan nun si Rudo na gumising na, pero nagulat siya pagtingin niya dun. Yun ay dahil mukhang nababaliw na si Rudo na sinasabi na dapat ang surface daw ang lugar na yun, kaya tinanong nun kung anong nangyari, dahil on the surface daw siya, at dapat nandun daw siya. Gulong-gulo si Tamzi kay Rudo, pero nakikita siya nun bilang isang disciple ng Heaven, kaya inakala nun na bumalik na yun sa Heaven, dahil tinanong nun kung nakabalik na siya. Tinanong naman ni Zanka kung anong pinagsasabi ni Rudo, at bigla siyang meron na amoy, at ikanya na amoy nostalgic daw yun. Tinanong naman ni Amo ano tingin nila sa kung paan nagagawa ang memories. Pinaliwanag niya na ang mga nakikita nila, na amoy, ang mga taong nakakasama, at ang mga various events ay nagiging memories, pero para sa kanya, tingin niya na ang amoy ang gumagawa ng memories. Tapos, sinabi niya kay Rudo na kung ayaw nun pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, ba't hindi na lang yun umamoy ng something nostalgic, at subukan magpanggap na parang lovers, at sa oras na yun, nagpanggap na siya bilang si Chiwa. Nanlaki ang mga mata ni Rudo dahil sa nakikita niya,
at hindi siya makapaniwala na nasa harap na niya si Chiwa. May kinuha yun mula sa likod nun, at nilabas ang stuffed toy na binigay niya dun. Sinabi ni Chiwa na sobrang saya niya, at habang buhay niya daw yun i-treasure. Dahil dun mukhang may napagtanto si Rudo, at sinabi niya na hindi yun pinahalagahan ni Chiwa, dahil tinapon nun yun sa harap ng very eyes niya, at sa oras na yun, nakaturo siya kay Amo, na inaakala niyang si Chiwa. Sinabi naman ni Tamzi na si Rudo na daw ang susunod, at tulad ni Delman, ang nararamdaman nila ay definitely not betrayal, dahil merong pinapakita sa mga yon. Tapos, nilinggan niya si Amo, at ikanya na may pinapakita sa dalawa gamit ang ability nun. Nagtaka naman si Amo tungkol sa sinasabi ni Tamzi, kaya tinanong niya yun kung anong sinasabi nun, dahil wala naman siyang pinapakita dun. Humakbang na siya paabante, at habang pinapakita ang sapatos niya, sinasabi niya na ang ginagawa niya lang ay nag-give off ng smell. Pinaliwanag niya na ang amoy na gini-give off niya ay ang amoy ng masasayang times kasama ang taong gusto nila, at ang amoy ng moments na yun ay ang motif. Dagdag pa niya na ang amoy ay iba-iba para sa lahat, pero pag naamoy nila yun, lahat ay magiging protective sa kanya. Sa oras na yun, mukhang napagtanto niya, na masyado ng samobra ang sinabi niya, kaya habang kinukuha ang gas mask, sinabi ni Zanka na gets na niya ang ginagawa ni Amo. Kapag naamoy nila ang amoy na nilalabas ni Amo, mapagkakamala nila yun bilang ang taong gusto nila, at sa oras na yun, nagsuot na siya at si Tamzi ng gas masks. Dagdag pa ni Zanka na ang kailangan lang nila gawin ay isuot ang masks nila, kaya salamat daw at sinabi sa kanila ni Amo ang tungkol dun. Ayon naman kay Tamzi, ang mga memories na ginawa kasama ang mga taong gusto nila ay hindi lang once of happiness in the first place, kaya nagtataka siya kung anong mangyayari kung may grudge ang isa sa kanal sa taong gusto nila. Gayunpaman, napagtanto niya agad na baka si Amo ang mapatay dahil dun, at ikanya at ni Zanka na i-render nila powerless ang Woman of the Forbidden Zone bago yun mangyari. Tinawag silang dalawa ni Amo na fools, idiots, at pests, dahil baliw na daw sila, kasi sinabi na niya sa kanila, na ang motif ay happy times. Tapos, bumalik na tayo kay Rudo, at sobrang naiinis siya. Sinabi naman ni Chiwa na i-abandon siya ni Rudo at hindi niya yun mapapatawad, pero gustong-gusto niya pa rin ang stuffed toy na binigay nun. Naalala naman ni Rudo kung paano niya tinakpan ang mukha niya gamit ang stuffed toy bago niya yun ibigay kay Chiwa, at nung nabigay niya yun, dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya, tumakbo siya palayo. Tapos, bumalik na siya sa kasalukuyan, at tinatanong niya kung bakit mas greater na ngayon ang feeling na masaya. Sa oras na yun, lumitaw ang dalawang disciples, at kinukuha nila si Chiwa, na sinasabihan sila na bitawan siya. Dahil dun, tinawag niya si Rudo, at humihingi siya ng tulong, pero syempre hindi alam ni Rudo na ang humihingi pala ng tulong sa kanya ay si Amo. Sa isang iglap, lumapit siya agad kay Amo, at sinuntok niya si Zanka at Tamzi na strong enough para mapatalsik ang mga yon. Pagkatayo ng dalawa, sinabi ni Zanka na nasaktan siya sa pag-atake ni Rudo, kaya tinawag niya yon na galit na galit. Lumingon naman si Rudo kay Zanka at Tamzi, na tinatawag ang dalawa na disciples, at ika na hindi na siya katulad ng dati. Sinabi din niya na meron siyang kapangyarihan, para hindi na siya mawalan muli ng someone, at may kapangyarihan siya para bugbugin sila. Sa oras na yun nag-wow-obel naman si Rio, kaya napatingin si Tamzi doon, at sinabi nun na proprotektahan niya si Amo kaya wag na yun mag-alala, at ganun din si Folo, kaya nagtaka si Tom. Isa na din si Delman na nagsabi na bubugbugin niya sina Tamzi at Zanka, kaya nasabi ni Zanka na nag-miscalculate sila badly, dahil huli na daw para sa lahat. Dagdag pa niya na ayaw niyang gamitin ang jinky niya sa mga comrades niya, pero wala na daw siyang choice. Sa sumunod na eksena, may isang tao na nagsasabi na hindi niya alam na pwedeng mag-bloom ang bagay na tinutukoy niya sa such a rubbish dump na yun, at yun ay isang bulaklak. Tinawag ng babaeng nagsasali si Delman, at sinabi na dahil sa hard work nun, nakita na niya ang totoong bulaklak, kaya nagpasalamat siya dun. Sagot naman ni Delman na hindi sapat ang isang bulaklak, at pupunuin niya ang bahay ng ganong klaseng flowers. Yung babaeng yun ang asawa ni Delman, at sa oras na yun, nakikita niya si Amo bilang ang asawa niya. Nakatayo ang mga cleaners sa tabi ni Amo na handa protektahan ang Woman of the Forbidden Zone. Si Delman, si Rudo, si Rio, at si Folo na hindi alam ni Amo ang pangalan.
Sinabi niya na ganun karami lang ang mga naging fans niya, pero pinaplano pa rin ba ni Tamzi at Zanka ng maging killjoys? Kinausap ni Tamzi ang bawat isa sa mga kakampi niya, at nakiusap siya sa bawat isa sa kanila na sana i-endure ang gagawin niya, at habang sinasabi yun, meron siyang nilalabas. Yun ay ang isang stick na merong rope winder sa dulo. Inactivate na ni Tamzi ang powers niya dun, at matapos yun, hinampas na niya yun sa sahig, habang sinasabi na yun ang jinky niya, na pinangalanan niyang Tokushin. Mas nagalit lang si Delman sa kanya dahil dun, at naglakad na siya papunta kay Amo kasama si Zanka, habang nasa likod lang si Grace, kaya nakita sila ni Delman bilang mga tao na may ginawa sa asawa niya, na tinawag niyang bastards. Sumugod na siya, habang sinasabi sa kanila na hindi na niya silang hahayaan saktan ang asawa niya, at sumugod na rin sina Rudo, Rio, at Folo kasama niya. Nanggagaling sila mula sa iba't ibang direksyon na pinapalibutan ang dalawa, kaya umaksyon na ang locked-in na si Tamzi, na pinaikot ang rope winder niya, na naglabas ng madaming ropes, at ang tawag niya doon ay net. Umikot-ikot ang mga ropes sa buong kwarto, at pinalibutan nun sina Rio, Rudo, Delman, at Folo, nagulat sa pangyayaring yun. Natali sila sa mga ropes dahil sa ginawa ni Tamzi, at nasuspend sila sa ere. Dahil dun, wala nang prumoprotekta kay Amo, na tinatanong kung ano yun, at kung rope ba yun. Magulo na daw ang kwarto niya, kaya sinabihan niya ang mga protectors niya na umaksyon. Gayunpaman, wala silang magawa, tulad ni Rio na sinusubukang pumiglas, pero nasasaktan lang siya. Ayon naman kay Tamzi, hindi dapat sila masyadong gumalaw, dahil kapag mas gumalaw sila, matatangle ang threads na yun, at yun daw ang rason kung bakit nag-so sorry siya sa kanila. Naisip niya daw na babalik sila sa senses nila dahil sa pain, pero mukhang hindi ganon. Tinawag silang bad people ni Amo, dahil sa paraan daw na sinasabi yun ni Tamzi, mukhang pinag-e-experimente nun ang mga kaibigan nun kahit na nasasaktan nun ang mga yun. Gayunpaman, ang experiment daw ni Tamzi ay nabigo, dahil kung para sa sake niya, hindi nagmamatter how badly masaktan ang mga protectors niya, susubukan ang mga yun mag-break free, kahit na mag-bleed out ang mga yun. Napagtanto din ni Amo na yarn winder ang jinky ni Tamzi, na tinanong siya kung alam niya ba na originally stick yun para i-reel ang yarn, at habang sinasabi yun, pinaikot niya yun. Nahatak ang mga protectors ni Amo dun, at napisil silang lahat, dahil natrap silang lahat sa higanteng ball of yarn na ginawa ni Tamzi, na sinabing kumpleto na ang fan reeling, at ngayon naman, kumpleto na ang capture ng batshit insane woman, na si Amo, na sinuspend niya sa ere. Sa loob mismo ng bahay ni Amo, at gamit ang threads ni Tamzi, nagawa nitong mahuli siya. Habang nakabaligtad ito, inutos ni Tamzi na ibalik daw nito silang lahat sa normal ngayon din. Nagulat naman si Zanka dahil sa mabilis na pagkilos nito. Medyo surreal daw ito sa maraming paraan, kaya naman, medyo awkward daw. Isa pa, ni wala man lang daw ginawa si Zanka this time. Itinanggi naman yun ni Tamzi. Giit niya, mula daw sa point of view nila, ang pagkilala lamang na meron silang higit sa isang kaaway ang naglagay ng mental strain daw sa kanila. Sa tingin niya din daw, may impact ang pagtawag nito ng fugly kay Amo. Sa likod, dahan-dahan namang lumakad si Grace papalapit kay Tom. Buti daw at suot-suot nito ang mask niya. Nang tanungin niya kung kamusta na ang lagay ni Engine, sagot nitong wala pa daw. Inilagay niya lang ang mask nito just in case. Sagot naman nitong, dapat ay madala agad nila ito sa medical team nila. Napatitig naman si Tamzi dahil sa nangyari. Samantala, pumipiglas naman si Amo at sinabing, masakit daw yun. Matagal-tagal na din daw since natrato siya ng ganun ka-rough. Kaya naman, tinawag nitong worst si Tamzi at sobrang lupit daw nito. Sumigaw naman siya at biglang umiyak. Nang sumigaw ito na iligtas siya at humingi ng tulong, biglang nabuhayan sina Folo, Rio, Rudo at Delman. Confident naman si Zanka na hindi na makakagalaw pa ang mga kasamahan nito dahil sa ginawa ni Tamzi. Gayunpaman, mukhang na-energize ang mga ito upang lumaban. Unti-unting naputol ang mga threads at wika ni Amo, unforgivable daw yun. Maghanda daw sina Tamzi at Zanka dahil mula sa point na yun, kapag nakatakas siya, hindi niya hahayaang may maiiwang buhay sa kanila. Pumiglas ang lahat sa pagkakatali sa kanila, habang patuloy lang nagpaawa at umiyak si Amo.
Dahil dun, napabuntong hininga na lang si Tamzi at sinabing tama na daw. Mukhang gustong-gusto niya daw talaga yon. Pumayag naman itong pakawalan na siya this time. Inangat nito ang weapon niya at ibinagsak sa lapag. Bilang resulta, gumalaw naman ang mga threads nito at unti-unting gumawa ng butas lapag. Nagtaka sina Delman dahil sa pangyayari. Umikot-ikot lang ang spool na ginawa nito pababa, dahilan upang mapatanong si Delman ano daw ang nangyayari. Gumuho ang lapag ng kwarto ni Amo at bumaba ang spool mula sa isang palapag pababa, hanggang sa makagawa ito ng napakalalim na butas. Kumapit naman sa gilid si Zanka gamit ang love stick niya. Pagkasilap dun, hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Tamzi. Dumiretso sa pinakababa ang mga kasamahan niya at wika ni Zanka, overkill daw yun. Nakahandusay na kasi ang mga kasamahan nila, dahilan upang tumalon at mag-worry si Zanka para sa kanila. Giit naman ni Tamzi, dahil dun, all is good na daw. Pagkalapag ni Zanka, hindi nito matanggap ang sinabi niyang all good, dahil sa sinapit ng mga kasama nila. Sa taas, sumilip naman si Amo at umiyak-iyak pa din kunwari. Yun daw ang nangyayari dahil ayaw nilang makipag-usap ng normal sa kanya. Kahit na daw itago nila, ang tunay na nature ng tao ay lalabas. May nakatusok sa tagiliran ni Rudo at bakas ang paghihirap nito. Dagdag ni Amo, dahil daw siya ang worst, maaari silang lahat mamatay doon. Tumawa ito at sinabing, wala daw compatibility sila ng mga comrades niya. Masama naman ang tingin ni Zanka kay Tamzi. Ngunit tinanong lang nito kung nakalimutan niya na ba daw. Hindi naman nito maintindihan ano ang point niya. At dahil mukhang nakalimutan niya na, pinaalala nitong lahat daw sila ay pwedeng masugatan ng malala, pero mapapawalang bisa ng isang beses. At dahil mukhang nakalimutan ito ni Zanka, sinabi niyang meron daw silang charm na nakadrawing sa kanila, gawa ni Remlin. Tumayo naman na si Engine at nag-agree dito. Okay lang daw silang lahat. Kasama na siya dun, na nasa likod naman ni Amo. Kinuha nito ang boots niya in the meantime. Balik naman muna sa headquarters ng mga cleaners. May nagsabing, sana daw ay nakuha nila ang impormasyon sa border ng ligtas. Yun pala ay ang boss nilang si Corvus. Kausap nito si Semyo na nakatitig sa file ni Rudo. Sa tingin naman nito ay hindi daw sila magkakaroon ng problema dahil sa mga miyembro na kasama nito. Gayunpaman, napansin ni Corvus na medyo depressed daw ito. Tinanong niya kung may kinalaman daw ba ito sa kung ano ang nasa loob ni Rudo. Mukhang nang may bumabagabag dito, kaya tinanong ng boss nila kung pwede bang sabihin sa kanya yun. Nang unang makita niya daw ito, ano ang nakita niya sa kanya? Balik naman sa tirahan ni Amo, habang hawak ni Engine ang sapatos nito, sinabi niyang nakakainis daw kapag nagsusuot lang ito ng medyas sa isang paa. Gayunpaman, gulat na gulat ito nang mapansin na wala siyang suot-suot na medyas. Sinabi naman nitong ibalik niya daw yun sa kanya. Paulit-ulit nitong sinabing ibigay niya yun, kaya naman, sagot ni Engine na sige na daw at ibibigay niya na. Dagdag ni Amo, huwag niya daw hawakan ang boot niya dahil mawawala ang amoy ng taong yun. Na-curious naman si Engine kung sino ang tinutukoy nito. Kaya naman, binaba niya ang mask niya at inamoy ito, habang hawak sa isang kamay si Amo. Hindi naman ito makapaniwala na sinusuot niya yun. Nagulat naman si Engine na inamoy niya yun pero okay naman siya. Nagalit naman si Amo at sinabing, wag niya daw amuyin yun. Sabay tawag sa kanyang the worst. Muli, demand niya ito pabalik. Na-curious naman si Grease kung gaano na ba daw katagal mula nang naka-recover si Engine. Nakakabilib na na-rupture daw nun ang internal organs niya. Hindi ito makapaniwalang napagaling ito ng charm. Sagot naman ni Tom na nang sinusubukan niya daw na i-patch up ito, nagpanggap na tulog ito at humingi ng pabor sa kanya. Muli, sinabi na daw ni Engine na ibabalik niya yun sa kanya. Pero yun ay kung i-deactivate nito ang kapangyarihan niya at ibabalik ang lahat sa dati. Hindi naman nakasagot agad ito at sinabing, hindi niya daw mabibigay ang smell ng isang paalang. Kaya naman, hindi daw mapoprotektahan ng lahat si Amo ngayon at nakabalik na sila sa normal. Sa baba, nagtataka naman si Delman nang magising ito at tinanong ano ang nangyari. Nagulat naman si Tamzi na maayos na umepekto ang charm nila. Pinuri nito ang ginawa ni Remlin. Nagtaka naman si Delman nang makita sila doon. Muli, tinanong nito ano daw ang nangyari. Mabuti daw at bumalik na ito sa senses niya, sagot ni Tamzi.
Ang babaeng si Amo daw ay gumawa ng trick sa kanilang lot. Isang smell na magpapaalala sa iyo ng masasayang oras mo kasama ang minamahal mo. Kaya naman daw siya, at ang iba pa ay inisip na ang babaeng yun ang loved one nila. Hindi naman makapaniwala si Delman at napayuko na lang. Kung ganon, ibig sabihin ay hindi daw pala bumalik ang mahal nito. Nalungkot ito at napa-icy na lang. Sa likod, inisip naman ni Zanka na ang nasty daw ng ability ng babaeng yun. Kung may taong mahalaga ang nawala sa iyo, ang mga alaala mo dito ng happy times ay maaaring malakas kumpara sa iba. At kahit na makabalik sila sa senses nila matapos ang experience na yun. Ang realidad daw ay malupit. Nagbato naman ng bato si Engine sa baba at inutusan ang lahat na ikabit ang mga mask nila. Tsaka nito inabot ang boot ni Amo sa kanya. Dali-dali niya naman itong kinuha at nainis. Nang magkasama-sama na sila, tinanong ni Zanka si Engine kung ano na daw ang gagawin nila. Kahit na daw mag-give up sila sa impormasyon at bumalik, masyado daw delikado ang babaeng yun. Hindi pwedeng basta iwan na lang nila siya doon. Napaisip naman si Engine at sinabing, kahit na ganun, isang babae lamang daw ito na walang kapangyarihan bukod sa Jinky niya. Gayunpaman, ayaw daw nitong kunin ang pinakahahalagahan nitong Jinky. Dahil mas i-encourage lang nito siyang manakit ng iba. Muli namang nagreklamo si Amo dahil sobrang sama daw ng pakiramdaman niya. Isa pa, nasira daw ang bahay nito. Hindi daw ba sila na-guilty sa ginawa nila? Gayunpaman, mukhang malaki ang impact ng nangyari kina Delman, Follow at Rio. Nainis naman si Zanka sa inasta nito. Habang si Rudo ay hinubad ang mask niya. Nagtaka naman si Zanka nang mapatingin dito at tinanong anong meron sa kanya. Balik sa usapan ni Corvus at Semyo, kwento nitong marami na daw itong nakitang iba-ibang tao. Pero anuman ang meron kay Rudo ay wala sa kahit na isang nakilala niya noon. Hindi lang daw ito tungkol sa Jinky niya, kung hindi ang gloves nito. May naiiba daw dito, lipat kay Rudo, nakatingin ito kay Amo at lumapit sa kanya. Ngumiti naman si Amo at napansing tinanggal niya ang mask niya. Kaya naman, tinanong nito kung nahook daw ba siya sa amoy nito. Nakatitig lang si Rudo dito, sabay inangat ang kamao niya upang suntukin ito sa mukha. Hindi inasahan ng mga cleaners at supporters ang ginawa nito. Pati sa Amo ay nagulat at nagtaka bakit. Ano daw ang ginagawa nito? Nag-iba ang itsura ni Rudo at mukhang desididong patayin ito. Pinagsusuntok niya ito ng sunod-sunod at tila may galit sa kanyang mga mata. Duguan na nga si Amo dahil doon. Sinabi ni Semyo na nababahala siya dahil may something na lumalaki sa loob ni Rudo. Pilit namang pinigilan ng mga cleaners si Rudo sa paggulpi nito kay Amo at wika ni Semyo, maaaring masira ng nasa loob ni Rudo ang mundo. Yun daw ay parang isang sumpa. Tinawag ng mga cleaners si Rudo upang magising ito at sinabihang tama na daw. Tuloy-tuloy lang kasi siya sa pagsugod at pagsuntok. Wika nila, sumusobra na daw ito. Tanong nila ano daw ang problema nito at pinahihinto siya. Hingal na hingal si Rudo matapos gawing punching bag si Amo. Habang nakahandusay sa lapag ito, kaawa-awa ang sinapit niya at bagbog na bagbog ang mukha niya. Pinatitigil na si Rudo ni Grace at sinabing, na-figure out na daw nila kung ano ang gagawin sa ability nito. Hindi niya na daw kailangang umabot pa doon. Dagdag niya, babae daw ito. Sagot lang ni Rudo na, ano naman daw kung babae siya? Kung babae daw ba ang kalaban ay hindi siya pwedeng lumaban pabalik. Kung babae daw ba ito ay mananahimik na lang siya at walang sasabihin. Hahayaan niya na lang daw ba ito kahit na pinatay nito ang mga kaibigan niya. Wika ni Rudo, para sa kanya, hindi niya daw magagawa yun. Sagot naman ni Grace na hindi daw yun ang sinasabi niya. Hindi daw tamang gawin yun sa isang helpless na babae. Pero giit ni Rudo, hindi daw ito helpless dahil isa siyang giver. Sinisi niya kay Amo kung bakit naroon daw sila sa mess na yun in the first place. Hindi daw ang kung ano ang nasa labas. Pero pinagtawanan daw nito sila at inapak-apakan ang kung ano ang nasa loob nila. Kaya naman, kailangan daw nito mabugbog. Napatahimik lang si Grace pati na ang mga cleaners na naroon. At nag-step up na si Engine upang kausapin ito. Kung ganun daw ang iniisip nito, then paano na ang information? Mukhang nagising naman ito sa katotohanan nang marinig yun. At dahil bagbog na si Amo sa lapag, tumingin lang ito kay Engine at bakas ang pagkabahala at pagsisisi sa ginawa niya.
Hinatak ito ni Engine at sinabing, mag-usap muna daw sila sa labas. Inutusan nito si Tom na lunasan si Amo at sumunod naman ito. Habang nasa may pinto, naupo lang at nagpahinga sina Engine at Rudo. Napayuko na lang si Rudo habang nagre-reflect sa ginawa nito. Pinagpapawisan sa kaba si Rudo doon, habang nakapikit lang si Engine. Nang silipin niya ito, tahimik lang si Engine. Kaya naman, tinanong niya bakit wala daw itong sinasabi. Sagot naman itong, kahit wala daw siyang sabihin, mukhang na-figure out niya na daw yun mag-isa. Nakalimutan nito ang dapat niyang gawin at nagpadala lang sa feelings niya. Nakayuko lang si Rudo at hindi na sumagot dahil alam niyang tama ito. Paliwanag niya, noong nasa taas daw siya. Nagpipigil lang ito all those times. Ano man daw ang sabihin ng iba, sinabihan itong huwag magagalit at tiisin lang yon. At nang may patapon nito doon, alam niyang kung magpipigil siya ay matatalo siya. Nalungkot ito dahil na-realize niyang balik lang siya sa kung ano siya dati. Bago pa niya matutunang kontrolin ang sarili niya, ang dating Rudo na ibinubuntong ang darkness sa loob niya sa iba. Ano man daw ang ginagawa nito ay hindi na nagbago. Whether nandun siya o nasa taas. Nairita ito dahil pakiramdam niyang shitty brat lang itong tumangkad lang. Habang frustrated ito, may nais ipaalam si Engine dito. At yun ay gusto niya daw ng isang mabuting babae. Inangat ni Rudo ang ulo niya at nagulat sa random na sagot nito. Dagdag ni Engine, gustong-gusto niya daw ng mabuting babae na mas matalino sa kanya. May magandang katawan, sexy at receptive. Sobra-sobra ba daw yun para hilingin? Pero hindi daw siya fan ng mga babaeng sakit sa ulo at childish. Nagtaka naman si Rudo dun. At gaya daw ng sinabi ni Engine, sinumang babae ang makarinig nun ay siguradong magagalit. Ang bad part daw sa kanya ay hindi niya kayang itago ang mga ganong bagay. Madami pa daw growing up na dapat gawin, kahit na matanda ka na. At naniniwala itong kailangang ang awareness para doon. Na-realize na daw nito ang shortcomings nito noon pa. At malamang ay na-figure out niya din ito on his own. Ang ibig sabihin lang daw nito ay, meron lamang silang room to grow. Mukhang tumagos ang mensahe nito kay Rudo at sinabi lang nitong, sabay na daw silang humingi ng tawad mamaya. Naupo lang muna sila doon at nag-isip. Sa loob, nilabas naman ni Tom ang medicine kit at tinulungan si Amo. Nang lagyan nito ng gasa ang mukha niya at linisin ang sugat. Nag-sorry ito at sinabing, hindi naman daw nila intensyon na umabot sa ganun, kaya naman, humingi ito ng paumanhin sa kanya. Tinanggal nito ang mask niya at ngumiti. Masaya daw itong makikipag-usap sa kanya hanggang sa gusto nito. At kung gusto niya ay pwede rin silang mag-chismisan doon. Tahimik lang si Amo bago sinabing, siguradong magiging mabuting ina daw ito. Natawa naman si Tom doon. Kwento ni Amo na mabuti daw ang kanyang ina. Salamat daw sa mama at papa niya, nakilala nito ang first love niya. Dagdag niya, ang treasure niya daw which is ang boots na hawak niya ay ginawa. Isa pa, nakita daw nito ang anghel na tumatawid sa pagitan ng langit at ng mundong yon. Nang marinig ni Tom ang tungkol sa anghel, at ang pagtawid sa heaven at sa mundo nila, napatigil ito nang ma-realize na nag-open up siya tungkol sa impormasyon na kailangan nila. Nagkatinginan naman sila ng mga supporters. Kaya naman, tinanong nito ano daw ang sinasabi niya ngayon lang. Nang tumingala naman si Amo ay inalala nito ang nakaraan. Bata pa ito noon at habang nakatingin sa taas, sinabi nito sa kanyang ina na meron daw ibon at kulay itim ito. Black and white, white and black. Ang fluffy daw nito at ang cute. Napabilib ito nang makita yon. Tumingin naman sa kanya ang kanyang ina at sinabing, hindi daw pwedeng ma-inlove sa kanya ang itim na ibon na yon. Kaya naman, manatili lang daw silang tahimik. Napatigil si Amo at nag-isip bakit, sabay sigaw na kinamumuhian niya daw ito. Paulit-ulit nitong sinabihan ng I hate you ang ibon at pinaalis ito, kaya't lumipad na palayo ito. Hindi daw siya maloloko nito. Tinawag ng batang amo itong silly at dummy. Muling tumingin ang kanyang ina at tinawag itong Miss Blackbird, at aalis na daw sila. Humawak naman ito sa kanyang kamay at umokey. Tinanong nito saan daw sila pupunta. Sagot nitong, sa isang lugar kung saan ang lahat daw ay mamahalin ito. Naglakad lang sila sa isang masikip na street kung saan walang tao, hanggang sa inabot nila ang isang naghihintay na carriage.
Isang bigatilyong lalaki na may hood at nakasuot ng choker ang nag-aabang sa kanila. At na-curious naman si amo dito. Tinanong nito ang kanyang ina at sagot lang nitong, masaya daw siya para sa kanya. Kung hindi daw dahil sa taong yun, wala na daw magmamahal sa kanya. Dagdag nito, masaya siyang malaman na magiging masaya si amo. Hindi naman maintindihan ng batang amo ano ang ibig sabihin nito, habang nakatitig lang sa kanya ang lalaki. Napangiti ito nang makita siya, lalo na nang masaya nitong tinanong kung mamahalin niya ba daw siya ng sobra. Patalon-talon pa nga si amo palapit dito at nakangiti lang ang lalaki. Habang nag-abot naman ito ng something sa kanyang ina, masaya naman itong tinanggap ang tumataginding na pera na nasa pouch. Masaya lang si amo, pero hindi nito alam na sa murang edad niya ay binenta na siya ng kanyang ina. Sumakay na nga ito sa carriage ng lalaki, at mag-isang sumama sa kanya. Habang nakaupo sa loob, napaka-inosente nitong tinanong kung saan daw sila pupunta. Sagot naman niyang, isang bahay na perfect daw para sa kanya. Wala daw ibang makikiaalam at yun ang magiging bahay nila. Matapos ang paglalakbay sa disyerto, makikita ang napakataas na bahay. Napatingala naman ang nakamask na si amo sa taas nito, at napabilib. Giit ng lalaki, hindi daw ito makakalabas doon dahil delikado sa labas. Pagkapasok sa loob, inisip ni amo na sobrang ganda daw ng bahay na yun, at nais niya sanang maipakita sa kanyang ina. Sinabi naman ng lalaki na isinuko na daw ng kanyang ina na maging malapit sa kanya. Mula ngayon, ito na daw ang magiging kapaligiran niya. Nanlaki ang mga mata nito at pinasok ang daliri niya sa bibig, sabay sabing siya na daw ang magpapakain dito, magpakailanman. Binigyan siya nito ng photobook na merong napakaraming litrato ng bata siya, maraming mga pagkain araw-araw at habang lumalaki ito, maraming mga damit. Tinanong tuloy ni amo kung nakuha niya ba daw yun sa trabaho niya. Sagot naman nitong oo daw, yun ay dahil isa siyang worker na pinapasahod. Kaya't hindi na nito dapat alalahanin pa ang mga supplies. Bigla naman itong napatigil at napaisip. Nag-iba ang mood nito at naglupasay. Kahit na daw kasi ganun, lahat ay kinamumuhian siya. Nagtataka daw siya bakit, normal lang naman siyang tao sa labas. Tinanong nito kung hindi ba daw creepy yun, kahit na isa siyang mahalagang tao sa trabaho. Napansin naman itong nakatingin si amo sa kanya, kaya naman sa ibang araw na daw nila pag-uusapan yun. Gumapang ito papalapit sa kanya at tinawag ang ngalan niya. Nakwento naman ito kay amo na ang kwartong yun daw ay originally ginawa para gumawa ng ritual. Kaya naman, dapat daw ay gawin nila ang ritual na yun. Palagi daw nilang gagawin yun ng magkasama. Habang nakahawak sa damit niya, inamin naman ni amo na bumibilis daw ang kabog ng dibdib niya sa tuwing ginagawa nila yun. At sobrang hirap daw, hindi inasahan ng lalaki ang sinabi nito. Napangiti lang siya at sinabing, yun daw ang great love. Na-curious naman si amo sa sinabi nito. Dagdag ng lalaki, ang babae sa libro niya ay kumabog din ng dibdib dahil in love ito sa prinsipe. Unti-unting lumapit ang lalaki dito at sinabing, in love daw siya sa kanya. Nang marinig niya yun, hindi naman maintindihan nito ang nararamdaman niya at tinanggap na lang ito. Ngumiti siya nang maisip na yun nga maaari ang pag-ibig. Gayunpaman, pinagsamantalahan lang siya nito at ginamit. Sinabihan pa nga siya ng lalaking napakabango niya daw. Habang nakahiga at nakatitig lang sa taas si amo, tumayo na ang lalaki at lumayo. Napatingin naman si amo nang hinawakan nito ang boots niya. Nakangiti lang si amo habang inoobserbahan nito at dahil sa sinabi nito, tinanggap niyang yun nga ang kanyang first love. Yun daw pala ang pakiramdam nun. Bigla namang bumuka ang pinto sa bahay nila, habang hindi pa din nakakatayo si amo sa higaan. Nagtaka ito pati na ang lalaki, sa kung sino ang naroon. Bumungad sa isang pinto ang nakamask na lalaki na nagsabing excuse me. Sumilip ang nakamask sa pinto, at meron pala itong kasama pa. Binuksan nila ito at pumasok, bumungad sa kanila si amo na nakahiga lang sa gitna. Tak-ang taka si amo nang makita sila. Tinanong nito sino daw sila. Hindi naman nakasalita agad ang kasama nitong lalaki sa bahay. Nang diretsyong pumasok lang ang mga nakamask na tila may hinahanap, nagalit ang lalaki at tinanong anong meron daw sa kanila at basta-basta na lang sila pumapasok on their own nang ganun-ganun lang. Ang lugar daw na yun ay pagmamay-ari nila ni amo. How dare you, wika niya sa kanila. Bumwelo ito, at na-activate ang jinky ng suot nitong boots,
nang magbanta itong papatayin sila. Kung hindi daw sila aalis ngayon ay papatayin niya sila, gamit ang jinky niya. Ang bots na yun ang tinutukoy nito at aniya, sisipain niya daw sila sa kamatayan. Napansin nila ang simbolo sa boots na suot nito at dahil doon, kumilos sila. Umikot ng mabilis ang isa sa may gilid nito, bagay na hindi inasahan ng lalaki. Sinuntok siya nito ng napakalakas, dahilan upang mapatilapon ang lalaki. Kitang-kita na sobrang lakas ng impact noon na napabagsak pa nga ang lalaki sa lapag. Hindi makapaniwala si Amo nang masaksihan ito at wala siyang magawa. Kinuha ng nakamask ang suot-suot nitong boots na may jinky, habang nakastaypot lang si Amo sa kung saan siya nakaupo. Nilapitan siya ng isang nakamask at tinitigan. Hindi naman malaman ni Amo ano ang gagawin o sasabihin niya. Inangat lang bigla ng nakamask ang kamay niya, at inabot ng isa ang boots na kinuha nito sa lalaki. Pagkakuha niya noon, ay inabot niya ito kay Amo. Wika nito, mas nababagay daw sa kanya yon. Ang thing daw na nawala sa puso niya, ay mapupunan ng boots na yon. Ito daw ang magko-cover ng gap. Humawak naman si Amo sa dibdib niya, bago inangat ang mga kamay upang tanggapin ito. Inilagay lang ng nakamask ito doon, habang lumakad na. Dumiretso silang dalawa sa may bitak na parte ng dingding. Wika ng isa, mukhang yun daw ang pinakamalapit after all. Inabot nito ang kamay niya sa kasama niya at inanyayahan siya. Lumapit naman ito at pumailalim sa cloak niya, habang pinagmasdan lang sila ni Amo. Muli, kinausap siya ng nakamask at sinabihang, hanggang dumating ang takdang oras, ipapahiram niya daw sa kanya ang boots na yon. Pero gamitin niya daw ito ng may pag-iingat. Na-curious naman si Amo kung sino daw ito. Laking gulat nito nang masaksihang may mga pakpak ito. Mula doon, lumipad ito paakyat kasama ang isa pa, dahilan upang mapabilib si Amo at napaiyak pa nga. Nang makita niya yun, inisip nito kung maaaring anghel ba daw ito. Bigla naman silang pumailalim, kaya't nagtaka si Amo at nabahala. Tumayo ito at sumilip. Nagulat siya nang muli itong umakyat at nag-flap ang pakpak nito sa harap niya. Lumipad na sila nang nakapakalayo paakyat. Sinundan lang ito ng tingin ni Amo at napangiti. Habang nag-oobserba dito, tumayo na ang lalaking kasama nito sa bahay. Nilapitan siya nito, kaya naman kinausap niya siya. Tinawag niya itong mister. Tinanong niya kung nakita niya ba daw yun. Ang mga taong yun daw ay maaaring mga anghel. Hindi ba daw nakakabilib? Hindi lang ito drawing pero tunay na pangyayari. Subali tinawag lang siya ng lalaki, at dahil dun naalala ni Amo na nasaktan nga pala siya. Nang tanungin ito kamusta ang mga sugat na natamo niya, bigla lang siyang tinulak nito ng napakalakas. Nagalit ito at sinabing, sa kanya daw ang jinky na yun. Dumausdos sa may dingding si Amo at inakusahan siya nitong ninakaw niya ang boots na yun, sabay tawag ditong bitch. Sa tingin niya ba daw ay hahayaan nitong hawakan lang yun ng kung sino-sino gaya niya? Hindi naman inasahan ni Amo ang naging response nito at napatanong sa tinawag niyang mister. Ngunit inangat lang nito ang paa niya at pinagsisipa ito. Sabay tawag sa kanyang magnanakaw ng paulit-ulit. Ilang beses daw ba nito dapat siyang turuan ng leksyon hanggang sa maintindihan nito? Dahil sa pang-aabuso nito, napaisip si Amo. Somehow, iba daw ang nararamdaman nito ngayon. Inisip niyang kahit na usually ay wala daw itong nararamdaman, o nawala na ang abilidad nitong makaramdam ng kahit na ano. Nagtaka ito sa ingay na nanggagaling mula sa puso niya at inisip kung dahil daw ba yun sa boots na yun. Inalala nitong ang sinabi ng tila anghel kanina. Ang sapatos daw yun ay nababagay sa kanya. Mas bagay daw ito sa kanya. At kung ganon, siya daw ang nagmamay-ari ng boots na yun. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing, never niya daw ibibigay ito sa kahit na sino. Balik sa present, pumasok na muli si Rudo sa kwarto at lumapit kina Tom at Amo. Nabahala naman si Tom nang makita ito. Medyo awkward pa si Rudo at hindi alam paano sila kakausapin. Nasa likod nito si Engine at nang nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magsalita, sinabi nitong nais niyang kausapin sila. Ngunit bigla itong nagulat nang tawagin siya ni Folo at lapitan, sabay tanong saan daw siya nagpunta. Nagsimula na daw kasing magsalita ang babae tungkol sa impormasyon na hinahanap nito. Laking gulat naman ni Rudo nang marinig yun mula sa kanya. Muling nagpatuloy ang kwento ni Amo tungkol sa kanyang nakaraan. Nang magdilim ang paningin ng lalaking kinakasama nito, at bugbugin siya.
Habang hawak-hawak nito ang boots, napatanong ito paano at bakit daw nag-react ang Jinky niya sa kanya. Napaka-imposible daw nun, dahil ang Jinky ay bound sa user niya. Bakit daw nangyari yun at nag-react sa iba bukod sa kanya? Pinagpawisan naman si Amo at napalunok na lang, bago sinabing, maaaring hindi niya naman daw pagmamay-ari yun in the first place. Hindi man daw nito talaga alam ano ba ang Jinky, pero mas nababagay daw sa kanya ito. Higit sa lahat, ang boots daw na yun ang pumupuna sa butas na meron sa loob niya. Habang nakaupo, sinabi nitong parang nahanap daw nito ang nawawala sa loob niya. Parang isang lumang baterya na finally ay gumagana na uli. Yun daw ang pakiramdam nito. Kaya naman, hindi ba't okay lang daw if sa kanya na ang boots na yun? Napatawa naman ang lalaki at biglang lumapit dito. Alam niya naman daw na hindi ito pwedeng magnakaw ng pagmamay-ari ng iba. Kaya't hinayla niya ito mula sa kanyang kamay. Sa tingin niya daw ay hindi lang nito naiintindihan ang butas na yun sa basic level. Naiintindihan daw ba siya nito? Na-curious naman si Amo ano daw ang ibig sabihin nito. Hindi ba't nagnakaw din daw ito ng mga bagay mula sa ibang tao? Isa pa, naging good girl naman daw siya. Kinilala din daw ng Angel na mas nababagay sa kanya ang boots na yun. Kaya naman, okay lang daw sigurong kanya na yun. Tinanong siya bigla nito ano daw ang problema niya. Habang nakakapit pa din sa mga boots, tinanong niya bakit hindi daw ito nakikinig sa kanya ngayon. Ang sinasabi daw ba nito ay hindi siya makikinig sa kanya. Gulong-gulo naman si Amo. Ngayon daw kasi, napakaraming mga emosyon ang nasa loob nito. Sinusubukan daw nitong maging matapang. Isa pa, naiinip na daw ito. Kaya naman, nag-iisip na daw siyang gumawa ng mga masasamang bagay. Gayunpaman, habang nakahawak pa din dito, pumikit siya at unti-unting ibinaba ang kanyang ulo upang yumuko. Ang una at huling selfish request lang daw niya dito ay kung pwedeng ibigay niya na sa kanya ang boots na yon. Isa pa, bakit daw ba gusto nito yon? Natigil ang lalaki at tinignan ang boots na hawak nito, sabay sigaw na sinabi niya na daw, na hindi pwede. Nakayuko lang si Amo at natakot. Pero hindi pa din bumibitaw. Ilang beses ba daw sasabihin ng lalaki na sa kanya ang boots na yon? Tanging sa kanya lang. Tama na daw at kahit na ilang beses niya pang ipakiusap yun, ay hindi niya ito ibibigay sa kanya. Iniistorbo niya na daw talaga siya, kaya naman, sinabihan niya itong bitawan na yun. Gawin niya na daw ngayon na din at bilasan daw nito. Dahil sa pent-up emotions nito, bigla na lang sumigaw ng napakalakas ni Amo. Paulit-ulit nitong tinanong bakit daw. Yun lang naman daw ang hinihingi niya sa kanya. Bakit daw hindi siya pinakikinggan nito? Hindi ba't mahal niya naman daw siya? Nainis naman ang lalaki, at sa sobrang galit ay inangat nito ang paa niya at sinikmuraan siya. Pero wala pa din kahit na sino sa kanila ang bumibitaw sa boots na yon. Gumanti si Amo at sinipa din ito tiyan, dahil doon, sinabunutan naman siya pabalik ng lalaki. Hindi pa din sila magkasundo dahil sa boots na yon, at walang nagpaparaya. Inis na inis ang dalawa dahil nais nilang mapasa kanila ang boots na yon. At dahil sa agawan nila, napatilapon ang lalaki sa may malaking butas doon, bagay na hindi niya inasahan. Inangat nito ang kamay niya upang humingi ng tulong kay Amo, pero tumingin lang ito sa kanya, habang pabagsak siya. Dire-diretso lang itong nalaglag mula sa napakataas na height na yon, at nasaksihan mismo ni Amo ang pagkamatay nito. Nakadungaw lang siya sa butas at tinitigan nito. Napatigil siya at biglang napatawa. Halo-halo ang nararamdaman nito dahil sa nangyari. Hindi nito malaman ano ba dapat ang maramdaman. Pighati ng pagkawala ng tanging nagmamahal sa kanya, o saya dahil sa kalayaang nakamtam o dahil napasaka niya ang boots na pinag-aagawan nila. Napaupo na lang ito at napayuko habang iniisip ang kaganapan. Takang-taka siya sa pangyayari. Curious ito kung bakit umabot sa ganun at bakit ito ang kinahinatnan ng lahat. Ano ba ang buhay nilang dalawa? Bakit siya nandoon? At bakit daw siya ipinakilala ng kanyang ina doon? Napakarami nitong mga tanong sa buhay. Habang nakatitig sa boots, biglang nagkaroon ng kailanawan ang lahat. Inisip nitong yun ay dahil ibinente siya ng kanyang ina. Gulong-gulo naman ito at inisip na mali naman yun hindi ba? At ngayon naiintindihan niya na raw. Inangat nito ang boots ng lalaki at ngumiti sabay sabing. Lahat daw yun ay dahil sa pag-ibig. Inamoy-amoy nito ang boots na yun at tila natuwa.
Ang lalaking tinawag nitong Mister ang great first love niya daw. At hinding-hindi niya ito malilimutan. Dahil dun, nagising ang kapangyarihan sa loob ni Amo. Ninais nitong mas makakilala ng marami pang mga tao sa disyerto na yun. At nais nitong makatanggap ng pagmamahal mula sa iba't ibang klaseng tao. Ilang buwan ang lumipas, matapos mamatay ang kasama nito, sinubukan na nitong lumabas, suot-suot ang boots na may jinky. Habang naglalakbay, nasaksihan niya ang pagbalik ng tinatawag niyang anghel. Balik sa present, kwento nitong, ganun-ganun lang, bumalik daw ang mga anghel. Gamit ang bato ay gumuhit ito sa lapag at sinabing, meron nga lang daw pinatay na isang tao ang mga anghel na yun. Nakikinig lang ng mabuti ang mga supporters at cleaners sa kwento nito. At dahil dun, napatahimik lang sila at napaisip. Hindi makapaniwala si Grease na bigla-bigla na lang lilito ang angels out of nowhere, habang nakisimpatya naman si Tom dito. Dahil malamang ay napakahirap daw ng pinagdaanan nito. Curious naman si Folo kung totoo ba talagang anghel yun. Maaaring ang tinutukoy daw nito ay mga tao lang mula sa taas. Sa tingin naman ni Zanka na giver lang ito na merong pakpak. Ayon naman kay Tamzi, mukhang nababaliw lang daw ang babaeng yun at parang lunatic. May posibilidad ding delusion lang ang lahat ng sinabi nito. Napatanong naman si Rio tungkol sa method. Paano daw nila nagawang mag-crossover sa boundary? Sagot naman ni Amo na lumipad daw lang sila gamit ang pakpak. Pero puno pa din sila ng katanungan. Saan daw nanggaling ang angel na yun, at nawala na lang ba ito sa horizon? Hindi pa din daw nila naiintindihan. Tahimik naman si Engine na nakikinig at napatanong na lang ito kung kailan daw bumalik ang mga anghel na yun. Patuloy lang nag-drawing sa lapag si Amo at sinabing, mga 1 buwan na daw ang nakalipas. Nang isipin nito yun, napatingin ito kay Rudo, dahil yun din daw ang kaparehas na oras na dumating si Rudo sa abyss. Nagtaka naman sila sa coincidence na yun. Samantala, naglakad naman si Rudo at inobserbahan si Amo. Lumapit ito sa kanya at pinagmasada ng ginagawa nito. Nang makita yun up close, tila may na-recognize niya ito. Tinanong niya kung yun daw ba ang anghel, nakilala niya ito bilang ang parehas na maskman na nakita niya sa taas. Ibig sabihin, pumunta daw pala sila doon sa abyss. Although, originally, 2 pala sila. Nagtaka naman ang mga kasamahan nito sa sinasabi niya. Habang napaisip lang si Rudo at napabuntong hininga. Ngumiti ito at nagpasalamat sa kanya. Wala daw siyang pake if naroon ang mga angels na yun upang sundan siya o whatever. Dahil kung naroon nga sila, then hahuntingin niya daw sila. Maghintay lang daw sila. At sisiguruhin niyang gagawin niya ang lahat para mahanap sila. Aalamin niya paano makabalik sa taas, at bakit nila pinatay si Regto. Sisiguruhin niya daw na sasabihin nila yun sa kanya. Inimagine na nitong, hihingi sila ng tawad sa harap daw mismo ng libingan ni Regto. Matapos nun, nawala ang super serious look ni Rudo at bumalik na ito sa dating siya. Habang nasa harap lang siya ni Amo, tinawag siya nito. Ang gloves daw na suot niya, nakatulong daw ito upang maging human ang puso niya. Sigurado daw siyang ang sarili nilang thing, ay sobrang compatible sa damaged na pagkatao nila. Natutunan daw kasi nitong, hindi mo lang mapupunan ng kung ano-anong mga bagay ang malaking gap sa loob nito. More than enough na daw ang thing nila, upang punan ang empty gap sa loob nila. Inamin nitong nakuha niya ang kanya, ang mga emosyon na dapat meron ng isang tao. Ngunit matapos daw nitong maging tao muli, madami daw itong na-realize na mga bagay-bagay. Tumulo ang luha nito nang banggitin na ngayon, alam niya na ano ba talaga ang ginagawa ng mister sa kanya. Hindi nito napigil ang mapaiyak dahil ang nakakalungkot daw ang mapag-isa. Mukhang nang usap naman ito kay Rudo. Pinunasan ni Amo ang luha niya at inaming nais niya daw na kailanganin ng iba. Ngunit nakakatakot daw na iwan ang disyertong yun. Kaya naman, naghihintay lang daw ito ng someone na darating doon. Sinubukan daw nitong bumuo at mag-build ng relationship sa mga taong pupunta doon. Gayunpaman, hindi daw ito nagwa-work out. At ngayon, alam nitong, naroon si Rudo upang mag-sorry sa kanya. Hindi naman makasalita pa ito, nang sabihin ni Amo na hindi niya na daw kailangang gawin yun. Dahil parehas lang naman daw sila. Tumingala ito at binawi yun. Hindi lang naman daw siya. Pero lahat daw sila ay pare-parehas lang. Inaangat lang nila ang kanilang mga kamay upang makapanakit ng iba.
Kaya naman, ang mundong yun daw ay never na magbabago. Napaisip naman si Rudo sa sinabi nito at sinabing, kung ganun daw, para maimpluwensyahan ang iba, inangat nito ang kamay niya at inabot sa kanya. Umupo ito at sinabing, iabot daw nila ang kanilang kamay sa ibang mga tao ng sama-sama. Inamin nitong hindi niya din daw alam kung paano. Kaya naman, sabay daw nilang alamin yun ng sama-sama. Napangiti naman si Amo dahil doon. At sinabing, ginagawa niya na daw yun ngayon. Bumaba na ang grupo at tinanong si Amo kung hindi daw ba talaga ito sasama sa kanila. Sagot naman niyang, nais niya muna daw magstay doon, upang maklear ang isip niya ng unti pa. Nakangiti ito at sinabing, usap daw sila paminsan. Tinawag nito si Rudo, at inangat ang choker niya, at pumayag naman ito at nag-agree na mag-usap sila from time to time. Inaya na nga sila ni Engine umalis, at wika ng isa, babalikan daw nila si Amo doon. Na maalam naman si Rudo dito at kita na lang daw sila sa susunod. Napangiti naman si Amo at habang papalayo na sila, sinabihan niya silang hanggang sa susunod daw nilang pagkikita. Sumakay na nga ang grupo nila sa sasakyan, at bumiyahe paalis doon. Habang nasa biyahe, napag-usapan nilang, hindi man daw nito alam paano makatawid sa boundary, pero at least meron daw silang napulot dito. Wika ni Engine, nalaman nila at least ang tungkol sa existence ng angels na siyang nakakaalam paano tumawid sa boundary. At nakakita sila ng Jinky na merong kaparehong symbol ng sa gloves ni Rudo. Sa tingin naman ni Rio na ang shoes daw na yun ay parte din ng series na nabanggit ng Vandals nung nakaraan. At mukhang posibilidad nga daw yun. Samantala, tahimik lang si Rudo habang nasa biyahe. Balik sa tirahan ni Amo, kausap nito ang sarili niya at binanggit ang tungkol sa mga anghel. Isinara na nito ang pinto niya at natuwa nang isiping nais nilang makita siyang muli. Sana lang daw next time ay magstay over sila doon. Meron namang napansing shadow si Amo sa gilid nito. Kaya naman, napasilap siya sa likod at nagtaka. Merong nag-aabang sa kanya sa loob, at tinanong nito sino siya at ano ang pakay niya doon. Ano daw ang ginagawa nito? Tila kasi inaagaw nito ang suot-suot niyang boots at pinababalik niya naman yon. Wala namang iba pang nakarinig ang pwedeng tumulong dito. May nagsabing sobrang nagalit daw siya sa babaeng yon, kaya naman sinuntok niya ito. Buong akala nito nang malaman niya daw na ang angel bastards na yun ay naroon lang, sobra itong magwawala at magagalit. Gayunpaman, harsh daw ang disyertong yun. Si Jabber pala ito na sinabing, well, may nakuha naman daw siya sa pagpunta doon. Balik naman kay Rudo, inisip nito kung kakalma daw ba siya if kakausapin niya si Amo.